Magandang umaga mga kababayan. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng pagdamay na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ngayong umaga, samahan ninyo kami mula Bataan hanggang Cebu at Bohol upang makita kung paano nabigyan ng tulong at pag-asa ang ating mga kababayan. Aming ibabahagi sa inyo ang mga kwentong ito na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Sa bawat araw na ginugugol ng mga pulis sa pagpapanatili ng kaayusan, may kaakibat itong hamon sa kanilang kalusugan at kabuuang kapakanan. Kaya bilang paglingap sa kanila, isang medical mission ang inilaan para sa mga miyembro ng Bataan Police Provincial Office. Isang hakbang ng malasakit na naglalayong palakasin ang mga tagapangalaga ng ating komunidad. Sa bawat araw, may mga taong handang ialay ang kanilang lakas, oras at buhay para sa kapayapaan ng bayan. Sila ang mga pulis, tagapangalaga ng kaayusan, sandigan ng seguridad, at unang rumeresponde sa oras ng pangangailangan. Ngunit sa likod ng kanilang tapang at dedikasyon, sila rin ay tao, napapagod, nasasaktan, at nangangailangan ng pag-aaruga. Dahil ang serbisyong tapat ay nagsisimula sa isang malusog na pangangatawan. Sa Bataan Police Provincial Office, isinagawa ang isang medical mission, isang hakbang upang pangalagaan ang kalusugan ng mga alagad ng batas. Libreng konsultasyon, pagsusuri, at serbisyong medikal ang ipinagkaloob sa mga pulis. Mula sa simpleng blood pressure monitoring hanggang sa mas komprehensibong medical assessment, libreng eye check-up, dental services, at hanggang sa libreng mga gamot. Ang bawat pulis ay nabigyan ng pagkakataong mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Isang bagay na madalas ay naisasantabi dahil sa tungkulin. Siyempre ma'am, masarap sa feeling kasi tayo ma'am nagbibigay din. Para ang sarap din palang bigyan tayo. Kasi nakakataba ng puso ma'am sa totoo lang. Yung mga ganitong mga volunteer ma'am, napakahirap pero masarap sa pakiramdam. Kaya nagpapasalamat po kami kay Kuya Daniel Rason at sa bumubuo ng MCGI sa naitutulong po sa PNP at patuloy po na tumutulong at naglilingkod po sa bayan at sa PNP po. Hindi lamang serbisyong medikal ang handog. Bilang tugon sa ipinarating na pangangailangan, ay namahagi rin ng mga assistive devices sa ating mga kababayan. Mga simpleng bagay na may malaking epekto sa mga taong nangangailangan nito. Itong part na to na PNP Family Day with MCGI po, sobrang laking tulong. Natutulungan niya po kaming mag-bonding kasama yung mga pamilya namin. Tapos po yung mga assistive device po na nakuha namin, na binigay niyo po, sobrang laking tulong. Kasi ngayon ko lang din po talaga naranasan na magkaroon ng ganito na binigyan ako. Salamat po sa MCGI, salamat po. Sana po huwag kayo magsawa na tumulong sa amin. Sana po magtuloy-tuloy pa. Thank you po. Actually, nakakaiyak no kasi ngayon lang kami nakakita ng mayroon palang mga ganitong organisasyon na ang kapulisan ay rin nila, mayroon silang pinapakita nila yung pagmamahal at pamalasakit nila sa kapulisan. Parati kaming sinasabihan kung ano-ano, hindi nila naintindihan yung work namin. And ngayon, sa MCGI, sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason, nakita namin kung paano nila kami mahalin. Unang-una yung binibigay nila ng mga food sa Hermosa. Yung iba siguro iniisip nila maliit na bagay lang yun. Pero sa aming kapulisan, malaking bagay yun. Mas binibigyan kami ng mobile pang patrolya namin. Hindi naman kami makapag-procure ng sarili namin. And secondly, yung ganito po na binibigay ninyo na talagang full package na healthcare services
nakita po namin na mayroon pa rin palang nagmamahal sa PNP. At dahil po doon ay maraming salamat po. Talagang nakaka-boost yung moral po namin. Parang napakasaya po namin dahil doon po na mayroon pa rin nagmamahal sa amin sa PNP. Nagpapasalamat kami sa Diyos na maging maliit na kasangkapan po na ang kanyang kabutihan ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Ito po ang layunin ng MCGI. Ang una sa lahat ay makapagtulong-tulong ng pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Kasabay ng okasyon ay pinasinayaan ang bagong ayos na pasilidad sa loob ng Bataan Police Provincial Office. Ito ay naisaayos sa pagtutulungan ng Bataan Police at mga kapatid sa Members Church of God International. Maraming salamat po sa MCGI at sa lahat po ng nagsosuporta sa PNP. And unang-una, maraming salamat mo. Thank you, Lord. Thank you, God, for this answered prayer through the MCGI. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagtupad po kasi ng utos, kailangan talaga natin tulong-tulong po tayo. Kaya po, isang malaking bahagi na maaari po naming maibahagi sa inyo na ang members ng Church of God International o MCGI ay huwag ninyong maging sakit ng ulo sa komunidad. Natutuwa po ako kanina no sabihin ni Colonel Salvador, sabi po niya, answered prayer. Sabi ko, salamat sa Diyos dahil sa inyong panalangin, naging maliit na kasangkapan kami ng Panginoon para pakinggan kayo. Dahil alam po natin na ang lahat ng ito ay galing po naman sa Diyos. Wala naman kami dito, wala naman kaming magagawa kung hindi dahil sa kaawaan din ng Panginoon. Kaya po, laging ang sinasabi namin, sa Diyos po ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po sa Panginoon. Higit naming ipagpapasalamat din kung saan mang panahon, pagkakataon, mayroon kayong naramdaman na kabutihan. Ang unang masabi natin, salamat sa Diyos. Hindi hadlang ang distansya upang maihatid ang serbisyong medikal. Sa Cebu at Bohol, daang-daang residente ang nabigyan ng libreng konsultasyon at pangangalaga sa tulong ng isa sa 6 na mobile dental and optical clinic ng MCGI. Tunghayan natin kung paano binibigyang buhay ng inisyatibang ito ang layuning gawing abot kamay ang kalusugan para sa lahat. Ang kalusugan ay mahalaga at dapat abot kamay ng bawat isa. Pero meron tayong mga kababayan na hindi makapagpatingin man lang sa mga manggagamot dahil sa kakapusan o iba pang kadahilanan. Kaya sa isinagawang medical mission sa Bohol at Cebu,
Inilapit sa mga komunidad ang libreng serbisyong medikal sa pamamagitan ng mobile dental and optical clinic. Mula sa maayos na pagpaparehistro hanggang sa masusing pagsusuri. Libreng eye check-up at salamin para sa mga nangangailangan. Kasabay nito, isinagawa rin ang dental services upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan ng bibig. Libre rin ang gamot na natanggap ng ating mga kababayan. Nagkinahanglan jud sila mga mga medicine, kanang sa untay mga kuan sa ilang mga lawas. Ako lang pong kuan jud ani labi na sa inyong pagkuan mo dire, maayo inyong pag-alagad sa amo. Naa jud siya tanan, naa jud siya, kompleto jud siya. Karon gani ma'am, ang mga tao di ko na gid maklaro. Di ko gid maklaro ma'am, blurred. Sobrang kalipay ko gid ma'am nga nakaani ko kay ang importante gid nako ang akong mata, panlantaw. Ang inyong pagtratar sa mga tao, okay gid kay ma'am, wala gid nangapot. Giyati man jud ko maayo ma'am. Nakahilak ko sa kalipay, ma'am. Wala ko makahilak sa kalipay niya kung gibati. Nga natabangan ko ninyo. Para jud nga dako jud kayong tabang. Dako kayong tabang labi na nga para sa naho nga housewife ako'y pangita. Nya ngani mga tag og libreng medical, libreng serbisyo ba. Naka-avail jud ko. Salamat kay sa Ginoo, salamat kay ninyo. Dako ko gikalipay, nagpasalamat ko labi na sa kay tas-an nga nakabil ko aning higayuna karon. Kay dako na kayong tabang para salamat gyud dako karon higayuna nga naka-abil ko aning programa karon. Salamat ko na natuman jud ang akong payandoy nga may plan mo. Mabait yung mga doktor na nandito ngayon. Kung ano ang sinabi mo sa kanya, mabigay yung mga na kailangan. Kasi sinabi ko yung mga sa mata ko. Binigyan niya ako ng reading glass. Malaking tulong kasi mahal yung pampabunot ng ngipin, yung mga ganyan reading glass. Mabili mo rin yan. Ngayon, binigyan kami ng libre. Daan-daang residente ang nakinabang sa serbisyong ito. Patunay na ang sama-samang pagkilos ay may konkretong resulta. Isang hakbang tungo sa mas malusog na kinabukasan. Masaya lalo na po pag marami pong natutulungan at of course pag natutulungan mo naman yung tao, same din sa kanila eh. Pag sila naman po yung meron na nare-reflect din po sa sarili nila, na tumulong din po sa iba. Papasalamat kami first of all sa Lord kasi ginawang instrumento kayo sa MCGI na ang dami nyo natulungan na tao, especially sa barangay namin dito sa Apas. Sa tulong ng MCGI, with the doctors dito, may legal consultation sa pangangailangan, especially yung mga medisina. Malaking tulong talaga sa komunidad, especially dito sa barangay Apas na malaki yung population namin dito. Yun na, nagpapasalamat po ako una sa Diyos and kay Kuya Daniel at sa lahat ng mga kapatid na nandito na tumutulong, nagkakaisa. Message ko po kay Kuya Daniel, first of all, maraming salamat po sa ginawa niyong pagtulong sa constituents namin dito sa barangay. With the works of God na ginawa kang instrumento with the members of the MCGI na nagtulong-tulong kayo para magiging successful yung medical mission na to. Hindi lamang serbisyo ang naihatid, kundi pag-asa at malasakit na nagpapakita sa sama-samang pagkilos
walang komunidad ang maiiwanan. Sa oras ng matinding pangangailangan, may mga taong umaasa sa isang bagay na hindi kayang gawin ng makina. Yan ay ang dugo mula sa kapwa-tao. Tunghayan natin ang kwento ng ilan nating mga kapwa-tao na ang kanilang buhay ay nadugtungan dahil sa blood transfusion at kung paano ang pagdodonate ng dugo ay nagiging tunay na tulong sa kapwa. Na-diagnose po ako ng chronic lymphocytic leukemia noong 2015 at running 10 years na siya. Yung pong aking CLL ay nag-trigger ng tinatawag na ITP, yung bleeding problem. Bumagsak po yung aking platelet from 150,000 normal ay nag-drop siya ng 1,000. So yung mga nurses na nakakita nito, they were surprised na yun daw ang pinakamababang level ng platelet na nakakita nila sa buong karir nila. Kung di ako nasalina ng dugo, malamang hindi nyo na ako kausap ngayon. Napakalaking pagpapasalamat sa Diyos dahil nailigtas ang buhay ko dahil sa pamamagitan ng blood transfusion tsaka platelet. Kuya always talks about how it's our duty to do good works, and one of them is giving our blood for our fellow men. So, and especially since I'm a student, it's hard for me to work, so this is one way I can contribute. But masarap po sa pakiramdam kasi po alam po natin na makakadugtong po ng buhay ang dugo. Mabuti po sa katawan natin, nakatulong pa po tayo sa ibang tao. Nakaka-excite po tsaka masaya dahil marami akong nakikita mga kapatid kahit may edad na, basta physically fit po nagdo-donate sila. Sabi nga po ni Brad Daniel na ang dugo ay napaka-importante at ang dugo ay hindi na ma-manufactured. Napakalaking opportunity na nakapag-donate po ako ng dugo sa maliit kong kakayanan. Well, sa una po, parang nakakatakot. Kasi first time mo, tas takot ka sa needle. Nung maisalang ka na po, parang ang sarap sa pakiramdam kasi iniisip mo na yung dugong kinukuha sa'yo is mayroong another buhay na maduduktungan. Yung paanyaya po ni Kuya Daniel na siya mismo nagbibigay po siya nakikita po natin na nagbibigay din po siya ng dugo, and nararamdaman ko po yung galak sa kalooban, yung galak sa espiritu na yun po, na masayang gumawa ng mabuti. Lalo na kung nasa kapangyarihan natin gawin kagaya po ng pagdodonate po ng dugo. Dati lang po, kami po yung nangangailangan ng dugo. Tapos ngayon, na may pagkakataon na para makapag-contribute din kami sa ibang tao. At alam mo yun, dati kami yung nangangailangan, pero ngayon may pagkakataon na ikaw naman yung makapag-share. Ang dugo nga buhay na maibibigay natin sa ating kaibigan. May tendency yung kaibigan, mabalikan ka ng tulong Kasi kilala mo siya. Anytime, pwede ka niyang magawa ng mabuti. Pero dito po kasi pag nag-donate ka, random Ang magiging tendency po nung makaka-receive ng dugo natin, ipagpapasalamat po sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magantihan dahil di naman niya tayo kilala. Iuusal po nila sa Diyos yung nagawa mong mabuti sa kanila. Your gift is immeasurable. I honestly.
So my husband passed away 3 months ago. He received so many blood donations, and we never would have had an extra 10 years together if it wasn't for people like you stepping up and giving the gift that you gave. So I am so grateful, and all of us here, for taking the time out of your day and inspiring others to come in. It's a gift that's so precious, and you're passing it on to others and giving others a chance at life. There's no words really to describe how beautiful that is. Doing God's work, so thank you for everything you're doing. You guys are sacrificing time, sacrificing yourself, and blood donations are helping save lives. Everything you're doing is doing something I think the Lord will want us to do, so keep continuing on that path and helping people out. Without you, there would be no blood donations. So without donors, we can't give people blood donations because you can't force people to donate blood. Ito po ay bahagi ng kapatirang naturuan ng aral ng Diyos na magbahagi ng Kanyang buhay sa ating mga kapwa-tao, hindi lang sa ating mga kapatid na mga nangangailangan. Ang dugo ay hindi po na-manufacture sa laboratorio. Kaya alam ninyo po, to stay healthy is also one thing na magagawa natin para makakontribute din tayo one way or the other sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan naman po ng ating mga blood donations. At salamat na muli sa Panginoon at sa inyo pong lahat, sa inyong partisipasyon mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Alam niyo ba na napakahalaga na tayo ay marunong maawa sa kapwa? Kung bakit, alamin natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Ang paghukom ay may awa doon sa nagpakita ng awa. Ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang kahulugan, pagka nagpakita ka ng awa, may awa rin sa paghukom. Alin yung awa na yon? Hali kayo, pinagpala ng aking ama. Nagutom ako, inyo akong pinakain. Di ba yun awa, Sis Luz? Awa po yun. Nauhaw ako, inyo akong pinainom. Naging taga-ibang bayan ako, inyo akong pinatuloy. Ako'y nakita niyong hubad, pinaramtan niyo ako. Di ba awa yun? Habang may lumalapit sa atin na nangangailangan, magpakita tayo ng awa dahil yon ang magiging daan para naman tayo ay kaawaan ng Diyos sa araw ng pag-uwi. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto na mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos. Sa puso'y maingatan
Salita ng